Ang Skill Hunter na siguro ang isa sa pinaka-espesyal at isa sa pinakamalakas na nenability ng kwento. Pero mukhang hindi sapat kay Chrollo ang kapangyarihang kasalukuyan niyang hawak sapagkat ngayon sa chapter 406, i-reveal ng leader ng Phantom Troop ang mga sandatang gagamitin niya para mas mapalakas at mapaunlad ang Skill Hunter. Ang lihim ng mga sandata o kayamanang ito ay malalaman nyo sa kabanatang ito. Nagumpisa ang chapter 406 sa eksena kung saan naglalakad ang tatlong miyembro ng Phantom Troop sa makitid na lagusang kanilang ginamit sa loob ng Char family. Sinabi ng vice boss na si Tajao na ang lagusang ito ay nasa pagitan ng mga gusaling nasa loob ng barko. Lumingon din siya sa kanyang likuran upang sabihin kay Nobunaga na sa oras na naihatid na niya ang grupo sa pintuan papasok sa Tier 2, kailangan ibigay ng swordsman ang kanyang espada kay Tajao dahil hindi siya papayagan ng sundalo ng Tier 2 na bitbitin ng sandata kahit pa meron silang access mula sa Char family. Kinwestiyon ni Nobunaga ang sinabi ni Tajao sapagkat nagpakahirap daw siya para magawa ang espada at mas mabuting hindi na lamang siya sumama kung kukuhain ito sa kanya. Hindi ako sigurado mga idol sa ibig sabihin ni Nobunaga na ginawa niya ang espada. Maaaring ang kahulugan nito ay marunong siyang magpanday ng espada o pwede din namang meron siyang abilidad na makalikha ng katana. Sapagkat kung ating babalikan, kinuha ng mga miyembro ng Hailey ang sandata ni Nobunaga kaya nawala ito sa kanya. Nainis si Fing sa pagmamatigas ni Nobunaga at kinwestiyon din ni Fate ng hindi pagsuko ng kaibigan sa kanyang sandata, gayong minadali lamang nito ang paggawa dito. Sinabi ni Tajao na hindi niya pupersehin si Nobunaga, pero asahan nito na baka pagbabarilin siya ng mga sundalo ng Kakin sa Tier 2 sa oras na makita nila ang katana ng Spider. Nagpatuloy sa paglalakad ang apat at nakarating sila sa isang bakal na pintuang unti-unting binuksan ni Tajao. Pinaalalahanan ng vice boss ang Phantom Troop na simula sa puntong ito, magiging seryoso na ang lahat. Sa eksenang ito natapos ang nakaraang kabanata mga idol at ang nasa loob ng pintuan na ito ang nagpagulat sa Spiders. Dahil nakita ng tatlong magnanakaw sa loob ang isang malaking espasyong nasa pagitan ng labas na pader ng barko at ang pader ng loob na parte ng Black Whale. Nakita din ng tatlo ang mga naglalakihang haligi na sumusuporta sa estruktura ng dambuhalang sasakyan. At higit sa lahat, bumungod sa Phantom Troop ang mahabang hagdan patungo sa Tier 2 ng barko. Para ma-imagine nyo mga idol, ang Black Whale ay merong 800 meters na taas. Ibig sabihin, kasing taas niya ang Burj Khalifa o ang pinakamataas na building sa ating mundo. Kaya siguradong hindi natatangkad pa si Phaeton kung aakyatin niya mula Tier 5 hanggang Tier 2 ng barko. Nakalanghap ang Phantom Troop ng sobrang sangsang na amoy sa lugar, kaya naalala nila ang mga basura sa Meteor City. Sinabi ni Tajao na ang amoy na ito ay resulta ng lahat ng dumi mula sa 200,000 pasaherong sakay ng barko na napupunta sa lugar para salain. Pinaliwanag pa ni Tajao na ang plantang nagpoproseso sa mga kalat at duming nalilikha ng barko ay matatagpuan sa pagitan ng Tier 4 at Tier 5, habang ang pinaka-embornal ay nasa pinakaibaba. Ito ang maganda dito mga idol, dahil matapos ang paliwanag ni Tajao, tinanong ni Nobunaga kung ang Char at Chiyo din ba ang namamahala sa processing area ng mga kalat ng barko. Kinumpirma ito ni Tajao, kaya hinulaan ni Nobunaga na para asikasuhin ang mga kalat, umuupa lamang ang mga mafia ng subcontractor upang magtrabaho para sa kanila. At ang pagpili ng mga trabahanting ito ay siguradong inaasa lamang ng Char kung kani-kanino, kaya hindi na nila mapapansin kung sino ang nagtatrabaho sa processing area. Mula sa sinabing ito ni Nobunaga, napagtanto ni Tajao ang kanilang pagkakamali na maaaring sinasamantala ng Hailey family. Kung maaalala nyo mga idol ang nakaraang kabanata, nakita natin ng tatlong member ng Hailey family na nasa lugar na tinatawag nilang processing area at sa likod nila ay ang mga bangkay ng maraming tao. Sigurado ako na ang processing area na ito ay kapareho ng processing area na pinapaliwanag ni Tajao, kaya napakagaling ni Nobunaga para mahulaan na maaaring dito nagtatago ang mga patay gutom na miyembro ng Hailey family. Sinabi ni Nobunaga na sapat ng rason ang narinig ni Tajao para bumalik ang swordsman sa Tier 5 at puntahan sa processing area ang Hailey. Sinuportahan siya ni Finks at Phaeton sa pagkasabi na kung magpapanggap ang Hailey ng mga tauhan ng processing area at maghahanap sila ng mga subcontractors, pwede nilang imbitahan ng dose-dose ng tao sa barko at isa-isa itong paslangin. Napahanga si Tajao sa talino ng Phantom Troop kaya hinayaan na niya si Nobunaga na bumalik. Sinabi naman ng swordsman na siya na ang bahala sa Hailey na makakasalubong niya sa processing area, samantalang sila Finks at Phaeton ang umasikaso sa Hailey na nasa headquarters nila. Alam kong medyo maaga pa para ipaalala ko ito sa inyo mga idol, pero kung napanood nyo na ang video ko ukol sa kung sino ang susunod na mamamatay sa Phantom Troop,
Sinabi ko na dalawa sa kanila ay sila Finks at Phaeton, kaya ang maiwan silang dalawa na magkasama at patungo sa isang lugar na binabahayan ng mga NEN users na hindi nila sigurado kung gaano kalakas ay parang isang senyales na magkakatotoo ang teorya natin. Tinanong ni Finks kung meron ba silang dapat alalahanin sa mga miyembro ng Haley. Inilarawan ni Nobunaga na mayroong tagapagbantay ang hideout na parang may counteractive type ability dahil lalong lumalakas ang kakayahan nito matapos atakihin. May abilidad ang miyembrong ito na magpalabas ng mga robot na magpapatalsik sa kahit na sino palabas sa hideout kapag nagkamali sila. Medyo nainis si Finks dahil ngayon lamang sinabi ni Nobunaga na meron palang ganitong abilidad ng kanilang kalaban at mahihirapan silang harapin ng mga ito kung hindi sila pwedeng umatake. Si Phaeton naman ay sinabing ayos lamang ito dahil pwede silang pumalag hanggat ang naunang umatake ay ang Haley. Natapos ang pag-uusap ng tatlo sa topic na ito at naghiwalay na sila ng landas para hanapin ang kanilang mga kalaban. Ang Haley na pinapaliwanag ni Nobunaga ay si Yokotani, ang miyembrong may malapad na bunbunan. Nagka-ideya agad si Phaeton kung paano tatalunin si Yokotani sapagkat ang Spider ay meron ding counteractive type ability katulad ng Mafia. Sa sunod na eksena, ipinakita ang kwarto sa hideout ng Haley kung saan itinago ni Hinray ang tracker na binago niya para maging tulya. Unti-unting nawala ang NEN na bumabalot dito, kaya ang tracking device ay bumalik sa orihinal nitong anyo. Ang pangyayaring ito mga idol ay maaaring maglagay kanila Phaeton at Finks sa panganib, sapagkat kapag natuklasan ng Haley ang tracker, pwede nila itong dalhin sa ibang lugar upang linlangin ang spiders at dalhin ang mga ito sa silid kung saan meron sila mga inihandang patibong. Lumipat ang kabanata sa isang bahagi ng Tier 3 kung saan makikita ang napakaraming tao ng barko na nagtitipon-tipon para makita sa huling pagkakataon ng mga labi ng namatay na prinsipeng si Hulkenberg. Sobrang nire-respeto ng marami ang talino at kabutihan ni Hulkenberg kaya gusto nilang maayos na magpaalam dito. Kabilang sa mga taong nasa kalagitnaan ng maraming pasahero ay ang dalawang miyembro ng Shio family na si Hinray Bogandovno at Zakuro Custard. Tinanong ng underboss ang tauhan kung bakit hindi nito kasama si Lynch. Sumagot si Zakuro na bumalik na ang babae sa opisina dahil meron itong kailangang gawin. Wala namang naging problema kay Hinray pero inutusan niya ang tauhan na hanapin ang mga miyembro ng Haley at dalhin ito kay Lynch upang paaminin sa plano ng kanilang grupo. Pero habang nag-uusap, tinawag ng ibang miyembro ng Haley family ang atensyon ni Hinray dahil sa isang nakakagulat na balita. Sa sunod na panel mga idol, nakita nila Hinray ang kaawa-awang lagay ng bangkay ni Lynch matapos pilipitin ang kanyang ulo nang hindi pa nila kilalang salarin. Syempre alam nyo ng mga idol na ang gumawa nito ay ang miyembro ng Phantom Troop na hindi gumagamit ng sabon. Ito ay si Bunolinov. Inulat ng mga sundalo ng Kaki na nahanap nila ang katawan ni Lynch matapos nilang halugugin ng buong Tier 3 bilang paghahanda sa gaganaping prosesyon para kay Hulkenberg. Dinagdag din ng sundalo na maaaring eksperto ang pumaslang kay Lynch dahil sa linis ng pagpaslang sa babae. Sumang-ayon dito si Hinray, sinabi niya na ngayong nag-umpisa na ang laban nila kontra Haley, maaaring ang mga ito ang gumawa ng krimen. Nagpasalamat si Hinray sa mga sundalo at sinabi sa mga ito na sila na ang bahala sa bangkay ng kanyang tauhan. Nilagay ng underboss ang katawan ni Lynch sa isang itim na bag at binitbit nila ito upang dalhin sa kanilang headquarters. Habang naglalakad, tinanong ni Hinray si Zakuro kung umalis na ba agad si Hisoka matapos nila ito makaharap. Sumagot ang tauhan ng oo. Umalis na si Hisoka matapos silang mawala ng malay, kaya hindi siya naniniwala na si Hisoka ang pumaslang sa babae sapagkat dapat ay tinapos din ng hunter si Zakuro. Kung maaalala natin mga idol, ang rason lamang naman kaya hindi pinaslang ni Bunolinov si Zakuro ay dahil gusto nitong makausap sila Hinray upang mabigyan siya nito ng access patungong Tier 1. Sumang-ayon si Hinray sa sinabi ni Zakuro, kaya naisip niya na maaaring hinanap ulit ni Lynch si Hisoka para gumanti at sa pagkakataong ito siya sorpresang pinaslang ng kusino. Bilang kilala niya ang kaibigan, kinontre ni Zakuro ang suspetsya ng kanyang boss dahil kung gaganti si Lynch kay Hisoka, tiyak na sasabihin ng babae ang kanyang plano. Ayon pa kay Zakuro, palagi niya daw nalalaman ang intensyon ni Lynch base sa kinikilos o pagsasalita nito. Habang inaalala ang kaibigan, may kung anong pangyayari na biglang pumasok sa isipan ni Zakuro. Napansin ni Hinray ang pagtigil ng tauhan, kaya ipiniliwanag ni Zakuro na hindi niya agad nahalata dahil kakagising niya pa lamang mula sa atake ni Hisoka. Pero kakaiba si Lynch noong siya'y nagkamalay, kalmado ito at parang walang emosyon. Medyo weird daw ito para kay Zakuro dahil dapat galit na galit si Lynch matapos siyang inakaut ni Hisoka. Kung babalikan nyo mga idol ang mga eksena nila Lynch at Zakuro, mapapansin nyo na kilala talaga nila at alam ang ugali ng isa't isa.
Sumagot si Hinray sa pagkasabi na ibang tao yon. Nagtaka si Zakuro sa narinig, kaya pinaliwanag ni Hinray na kung papanawalaan nilang ibang Lynch ang gumising kay Zakuro, maaaring ang totoong Lynch ay napaslang habang tulog ang lalaki. Pero hindi masabi ni Hinray kung si Hisoka ang gagawa nito sapagkat anong rason ng hunter para paslangan ng babae? Magkunwaring Lynch at sabihin kay Zakuro na pupunta muna siya sa opisina. Sumagot ang tauhan sa pagpapalagay na maaaring may gusto si Hisoka na mangyari at iparating sa kanila. Kaya inalala niya ang mga naganap matapos niyang magkamalay. Binalikan ni Zakuro na matapos siyang gisingin, tinanong ni Lynch kung okay lang ba ang kaibigan. Pagkatapos ay naaalala ng lalaki na sinabi ni Lynch ang mga salitang, "Sigurado ako na si Hisoka nga ang nakita natin." Mula sa paliwanag ng tauhan, naintindihan na ni Hinray ang nangyari. Pinatay si Lynch dahil nalaman ng babae na peking Hisoka ang kanilang nakasalubong at gusto nitong papaniwalain ng mafia na siya si Hisoka. Tinanong ni Zakuro kung sino naman ang gagawa nito. Kaya pinaliwanag ni Hinray na kung ginaya ng killer ang hitsura ni Hisoka, nangangahulugan na maaaring hinahanap din nila ang hunter. At kung gusto sila nitong lokohin, ang ibig sabihin nito ay ayaw ng killer na maggambala sila ng mafia sa paghahanap kay Hisoka. Ayon pa kay Hinray, maaaring alam ng peking Hisoka na kapag nahanap ng mga mafia ang hunter, itatago nila ang impormasyon at hahayaan nila ang kahit na sinong hanapin si Hisoka sa Tier 3 dahil ang akala ng mafia ay wala na ang hunter sa palapag. Lahat ng mga ito ay suspetsyo lamang ni Hinray mga idol, pero sigurado sila sa isang bagay. Ito ay ang pagpatay ng isang tao sa kanilang kagrupong si Lynch. Sobrang talino ng mga mafia idol lalo na si Hinray sapagkat napagtahi-tahi niya agad ang mga pangyayari at naintindihan na maaaring ang Phantom Troop ang pumaslang sa kanyang tauhan. Nakaramdam ng galit si Zakuro kaya hindi niya napigilang pabugsuin ang kanyang aura. Sinabi niya na kung ang taong ito ay miyembro ng Phantom Troop, nangangahulugan na kailangan nilang kalabanan ng Char na kaalyansa ngayon ng Spaders. Tinanong ni Zakuro ang kanyang boss kung pwede ba nilang ipaghiganti si Lynch kahit sino pa ang kanilang banggain. Sumagot si Hinray sa pagkasabi na oo, dahil hindi na ito kwestiyon. Ang Phantom Troop ay sobrang lakas na grupo, walang duda dito, pero siguradong hindi nila kakayanin kung sabay-sabay nilang kakalabanin ng mga miyembro ng Haley, ang pamilya ng Char at si Hisoka. Hindi pa kasama dito ang iba pang karakter na mainit ang mata sa kanila. Ito ay ang mga hunters ng Hunter Association at ang ating bida na si Kurapika. Lumipat ang kabanata sa tunay na may pakana ng lahat at ang dahilan kung bakit umabot sa puntong paslangin ni Bonolinov si Lynch. Ang taong ito ay ang loner at sad boy na pinuno ng Phantom Troop na si Chrollo Lucifer. Dumalo ang magnanakaw sa gaganaping prosesyon ng mga labi ni Halkenberg sa Tier 3. Maririnig sa buong palapag ang pagpapaalala ng mga sundalo sa lahat na irespeto ang huling alaala at manatiling mataimtim sa pamamaalam sa binatang prinsipe. Walang pakialam dito si Chrollo syempre, kaya inilabas niya ang kanyang bandit secret. Binuksan ito sa pahina ng isang abilidad na naglabas ng cellphone at ginamit niya ito upang tawagan ng isang tao. Maririnig sa katahimikan ng paligid ang pagring ng cellphone ng bastos na si Chrollo. Ang abilidad na ginagamit ni Chrollo ay may pangalang Love Dial 6700, the ominous phone call. Kapag pinakinabangan ng abilidad, makakapaglabas ang gumagamit ng isang cellphone na maaasahan para makausap ang gusto niyang tao. Habang ginagabayan ng isang operator sa telepono, kailangan lamang ilagay ng gumagamit ng cellphone ang detalye o kriteriya ng taong gusto niyang makausap at makakapaglabas na ang cellphone ng mga numerong maaaring tawagan. Walang sumagot sa tawag ni Chrollo at nadinig niya lamang ang operator na nagsasabing ang taong tinatawagan ng pinuno ay wala sa lugar na kanyang inilagay sa cellphone. Kaya inutusan ng operator na baguhin ni Chrollo ang detalye ng lokasyon ng taong kanyang tinatawagan. Sinabi ni Chrollo na nakakagulat na sa dami ng taong nasa lugar, wala pa rin dito ang taong kanyang hinahanap. Ibig sabihin, dapat ibang palapag ang ilagay na detalye ni Chrollo sa cellphone na kanyang gamit. Inalala din ni Chrollo na kaparaho ito na nangyari sa Heaven's Arena. Sa madaling salita mga idol, ang taong tinatawagan ni Chrollo ay kakilala na niya noon pa at maaaring tinatawagan niya ito noon sa Heaven's Arena dahil may gusto si Chrollong manakaw na abilidad na alam ng taong ito kung nasaan. Nasabi ko ang teoryang ito dahil sa rason ay papaliwanag ko maya-maya lamang. Tinanong ni Chrollo kung dapat bang magpunta na lamang siya sa Tier 1 habang nagaganap ang succession contest. Pero naisip niya na mapanganib ito dahil napupuno ang unang palapag ng mga non-users sapagkat sa pagkakaalam niya, ang succession contest ay mayroong ritual na nagkakaloob ng non-ability sa maraming individual.
At ang mga abilidad na ito ay kailangan nilang gamitin laban sa isa't isa hanggang may isa na lamang ang matira. Ang ginagamit sa ritual na ito ay ang mga pinakamahalagang relics ng Kakin. Ito ang 3 sacred treasures of Kakin na gustong nakawin ni Chrollo. Ipinakita sa sunod ng pahina ng kabanata ang 3 mahalagang yaman. Kabilang dito ang Seed Urn, ang bangang ginagamit sa seremonya ng pagkakaloob ng Guardian Spirit Beast sa mga prinsipe. Sunod ay ang tinatawag na The Shrouded Zen Buddha, ang estatwang nagbabantay sa succession contest. Binigyang diin sa manga mga idol na ang estatwang ito ay isang Goshintai o mga sagradong bagay sa Japan na pinaniniwala ang nagsisilid ng mga kaluluwa. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na nasa loob nito ang mga kaluluwang umatake kanila Kacho at Fugetsu noong sinubukan ng kambal na tumakas. Maganda to mga idol dahil maaaring ito ang sinasabi ni Kurapika na maliit na pag-asang pwede nila gamitin para makaalis sa succession contest. Kung ang estatwa na ito ang nagbabantay sa kompetisyon, kailangang may sumira sa estatwa o mag-alis nito sa Black Whale para hindi na magpatayan ng mga prinsipe at makaalis sila sa barko. Ang pangatlong kayamanan ng Kakin ay ang Blade of Divine Favor, ang sandatang ipinapasa sa susunod na hari ng Kakin. Maaaring ang punyal, espada o sandatang ito ang rason kung bakit makapangyarihan ng Kakin at mula sa maliit na bansa, naging isa silang malaking imperyo. Sa palagay ko mga idol, ang espadang ito ay pinapalakas ng mga namatay na prinsipe sa succession contest at ang kung sino mang nagmamay-ari sa sandata ay lubhang magiging makapangyarihan. Maaaring ito ang gagamitin ni Chrollo para tapusin si Hisoka bilang ang pinuno ng Phantom Troop ay bihasa din sa paggamit ng patalim sa pakikipaglaban. Sinabi ni Chrollo na alam na ng Kakin ang presensya ng Phantom Troop sa barko, kaya siguradong mahigpit na binabantayan ng Kakin ang 3 kayamanan. Hindi sigurado si Chrollo kung sama-sama itong pinoprotektahan sa iisang lugar o pinaghiwa-hiwalay ng Kakin ng sacred treasure sa iba't ibang palapag ng barko. Ito ang dahilan kaya habang hinahunting ni Chrollo si Hisoka, hinahanap niya din sa bawat palapag ang sacred treasures. Alam ni Chrollo na ang 3 kayamanan ang rason kung bakit maunlad at masagana ang Kakin, kaya naniniwala siya na mayroong lugar sa barko na ginagamit ng Kakin para isagawa ang kanilang mga ritual. Ang lugar na ito ay walang dudang matatagpuan sa Tier 1. Sa chapter 371, nakita natin mga idol na mayroong burial chamber na pinagdadalahan ng mga bangkay ng prinsipe ng Kakin. Siguradong dito nagaganap ang ritual para sa succession contest at posible na nakatago malapit dito ang 3 kayamanan ng kaharian. Kapag tama si Chrollo na ang sacred treasures nga ang nagpaunlad sa Kakin, masasabi niya na ang mga kayamanang ito ang pinakapangarap mapasakamay ng mga magnanakaw na tulad niya. Higit pa dito mga idol, sinabi din ni Chrollo na kung tama siya, nasa sacred treasures nga nagmula ang kapangyarihan ng mga prinsipe, walang duda na ang mga kayamanan ang tutupad sa mga kondisyong kailangan upang mas mapalakas ang kanyang abilidad na skill hunter. Magbibigay ito sa kanya ng sobra-sobrang kapangyarihan para matalo si Hisoka. Ang mga sinabing ito ni Chrollo mga idol, ang nagbigay sa akin ng ideya na maaaring ang taong tinatawagan niya ay may alam sa sacred treasures ng Kakin. Sapagkat malaki ang posibilidad na kaya niya ito tinatawagan sa Heaven's Arena ay dahil gusto niyang gamitin ng mga sacred treasures para palakasin ang skill hunter at matalo ng mabilis si Hisoka na kakalabanin niya sa Heaven's Arena. Ito ang pakinggan niyo mabuti mga idol kasi sinabi ni Chrollo na para tuluyan na niyang mapaslang si Hisoka, kailangan niya ng isang sobrang matatangi at lubhang makapangyarihang abilidad. Pero hindi niya ito mailalagay at mapapanatili sa kanyang libro hanggat hindi niya naisa sa katuparan ng kondisyon ng kanyang abilidad na magnakaw ng isang walang katulad na kayamanang katulad ng mga sacred treasures. Ganito ang pagkakaintindi ko dito idol. Bilang si Chrollo ay may mga makakating kamay, nagkaroon siya ng kakayahang magnakaw ng abilidad ng ibang tao. At dahil konektado ang pagnanakaw sa kanyang abilidad, nagkaroon ng skill hunter ng kondisyon na hindi magagawa ni Chrollo makakuha ng isang espesyal na kapangyarihang higit sa nen na tinataglay niya hanggat hindi siya nakakanakaw ng mga kayamanang kasing espesyal ng abilidad na gusto niyang kuhain. Sa madaling salita, para mapaunlad ang skill hunter, kailangan muna ni Chrollo patunayan ang galing niya bilang isang magnanakaw. Sinabi ni Chrollo na hindi niya maalis sa kanyang isipan ang posibilidad na makaharap na agad si Hisoka bago pa man siya maging handa para labanan ito. Pero isa itong problema na hindi na bumabagabog pa sa kanya dahil naihanda na niya ang lahat. Naihanda na niya ang spiders. Kaya kahit siya ay mamatay, ang takot na dala ng Phantom Troop ay hindi na mawawala sa mundo dahil siya mismo ang nagdisenyo sa kanyang grupo.
Si Chrollo at ang kanyang grupo ay gumawa ng mga pinakamasasamang kasalanan na kahit si Satanas ay hindi maiisip na gawin. Kaya ang unti-unting pagdurusa ni Chrollo habang isa-isang namamatay ang mga minamahal niyang miyembro ay hindi pa sapat para pagbayaran ng kanyang mga pagkakasala. Sigurado na magiging masaklap ang nakalaang kamatayan para sa leader ng Phantom Troop. Patuloy pa rin sa pagtawag si Chrollo hanggang sa naabutan na siya ng simula ng seremonya ng kakin sa pamamaalam kay Hulkenberg. Dumating na ang mga gwardya ng prinsipe, buhat-buhat ang ataol ng ikasyam na prinsipe. Nag-iiyakan ng mga tao dahil sa kalungkutan habang si Chrollo ay nakatanggap ng mensahe sa operator na nahanap na nito ang taong tinatawagan niya. Pero nasa lugar ito na hindi naaabot ng NEN signal, kaya inutusan ng operator si Chrollo na baguhin ang coordinates na inilagay nito sa cellphone. Imbes na sundin ang utos ng operator, sinarado ni Chrollo ang kanyang cellphone at sinabi ng pinuno na katulad ng kanyang inaasahan, nasa itaas nga ang taong kanyang tinatawagan. Nagpaparating ito sa atin na aakit na si Chrollo sa Tier 1, ang palapag ng barko kung nasaan ang target niyang si Hisoka, ang ating bida na si Kurapika at ang tatlong kayamanan na hinahanap niya. Nagsisimula ng kumonekta ang lahat mga idol. Makikagulo na si Chrollo sa succession contest at siguradong dulot nito maghaharap muli sila ni Kurapika. Lalabanan ba ulit ang dalawa ang isa't isa o pwedeng magtulungan muna sila para manakaw ni Chrollo ang sacred treasures at makatakas sila Kurapika sa succession contest? Pero ito nga kaya ang mangyayari? O mahahanap muna ni Hisoka si Chrollo at magsasagupaan na agad ang dalawa? Pangyayaring magtutulak sa 12 zodiacs para mga ilam. Kaso, paano kung ipapaliban muna ito ng kwento dahil posible na makita muna ni Chrollo ang taong hinahanap niya? Hindi pa natin kilala mga idol kung sino ito. Ang tanging alam lamang natin ay nasa Tier 1 o Tier 2 ang taong ito at nasa isang silid siya na hindi basta-basta napapasok ng NEN ng ibang tao. Maaaring ang tinatawagan ni Chrollo ay isa sa mga tauhan ng ika-13 prinsipe na si Mariam. Bilang ito at ang kanyang mga tagapaglingkod ay nasa loob ng isang espasyong hindi basta-basta napapasok ng kahit na sino. Posible din namang ang tinatawagan ni Chrollo ay si Morena Prudo na siguradong nasa loob ng kanyang headquarters na alam nating pinoprotektahan ng NEN. At pwede din namang ang tinatawagan ni Chrollo ay si Beyond Netero. Bilang ang manlalakbay ay nasa loob ng isang kulungang dinisenyo ng Hunter Association para siguradong hindi makakausap ni Beyond ng kanyang mga tauhan. Sobrang nakakasabik mga idol ang mga susunod na pangyayari. Sino kaya sa mga sikat na karakter ng kwento ang unang malalagas at sino ang mananatiling buhay para ipagpatuloy ang kanilang kwento? Ito po ang aking full chapter review ng chapter 406. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa po kayo o gustong ilagdag, ay wag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!